Hello, hello, Scorpio Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for December 15 hanggang 21. So mga Scorpio, let's begin. Inhale and exhale. Spirit guide, Holy Spirit. Ibigay natin kay Scorpio ang mga mensaheng dapat nilang malaman today. At the center, meron po kayong the Eight of Swords. Lovely. In the area of what you need to focus, the Nine of Swords. Wow, 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 wow. Mamaya pag-usapan natin to. In the area of what you need, meron po kayong the Page of Wands. Yes, 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 yes. In the area of what's affecting your current energy, the Hanged Man. Beautiful. In the area of your near future, meron po kayong the Five of Cups. Yes, finally, finally. Yun ang word for the day para sa'yo, Scorpio. Finally. In the area of what of your challenge, wow naman. Nine of Cups. Ooh, very, very beautiful. Alam mo na, kapag lumalabas to, Scorpio, panahon na to make a wish. So ngayon, magdasal ka na, mag-wish ka na because it will come true. Mamaya pag-usapan natin kung bakit siya nasa challenge, okay? In the area of your fortune, you have the Six of Swords. Beautiful, beautiful. In the area of your divine messages, pero po kayong the Moon card. At ang outcome nyo po for the week, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Scorpio, thank you po muna sa mga donations po ninyo ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Nako, ang laking-laking bagay talaga niyan sa akin. Every time po na meron tayong libreng reading for Scorpio dito sa ating channel. Thank you rin po sa mga sa mga nagla-like at saka po sa mga nagko-comment sa baba. Malaking bagay po yan to support me. So thank you po. So, at the background of your reading, meron po kayong the Magician card. Lovely. Ito ang linggo ng pagkilos. Ito yung linggo na may solusyon ka na. Makakahanap ka na ng paraan at magagawa mo na yung isang bagay. You have manifested something. Meron kang dinasal, siguro nakalimutan mo na, pero gumana siya. At paparating sa yung linggo na ito, ang katuparan ng manifestation na to. Kaya kapag dumating yung blessing at yung realization or magandang balita, kilos, kilos, Scorpio. You have the enough tools, kayang-kaya mong baguhin ang buhay mo, at kayang-kaya mong i-manifest at simulan ang plano na yan. So, nothing is impossible para sa'yo. Kayang-kaya mong gawin yan. So, get that opportunity and start now. Congrats po. Bigyan natin to ng card of the week. You have freedom. Yes, freedom comes from inner liberation. Lalaya ka na sa mga bagay na paulit-ulit, no? Nakita ko kasi may pattern ka na parang sabi mo, ginawa ko na ng ginawa, pero ganun pa rin ang outcome. Pero ngayon, meron kang kilos na talagang kakaiba. At ito na yung moment mo para kumawala ka sa mga tumali sa'yo. Okay? Speaking of tali, the Eight of Swords. Si Eight of Swords, ito yon, freedom. Paglaya mo sa mga self-sabotage na iniisip mo. Okay? Maaring iniisip mo, hindi mo kaya, hindi mo magagawa. Iniisip mo na, ay, baka hindi po ako bagay dyan. Ay, wag natin gawin kasi parang imposible, no? Nililimitahan mo daw ang iyong mga galaw. Nililimitahan mo ang iyong potential, Scorpio. So ngayon, freedom is yours. Lalaya ka na dito. Kung ikaw po ay dumadanas ng problema ngayon, makakaasa ka na makakahanap ka talaga ng paraan para makawala ka na dyan. Ito ang linggo ng pagkilos, pag-manifest at paglaya sa stock energy mo. So palakpakan tayo. This is really a good blessing. More than pera, more than kasikatan, no? Napakagandang mensahe nito na lalaya ka na sa problema mo. Okay? Napakaganda nito. The Eight of Swords, i-clarify natin. But first, Scorpio, thank you muna ha sa inyong mga binibigay sa akin. Napakalaking bagay niyan. And also, ilapag mo na sa baba sa ating comment section kung ano yung mga nais mong, ayun, mag-multiply sa buhay mo ha. Isulat mo dyan, I wish dumami na yung ipon ko. I wish dumami na yung kita namin. I wish lumago na yung proseso, no, para makalarga na ako. Mga ganyan. So, comment down below. It will be yours. The Eight of Swords being clarified by the Ace of Wands. Ace of Pentacles rather. So, in your reading today,
Napakaganda, may bagong opportunity darating para sa'yo. Maaring ito yung dahilan kung bakit kakawala ka na dito at kikilos ka na. Parang sabi mo, hala, ang tagal-tagal ko naghihintay para sa job order. Bakit andito pa rin ako? Ano bang ginagawa kong mali? Chuchu. Nag-overthink ka na, nag-overanalyze ka na. Pero biglang boom, may nag-manifest, may dumating na biyaya, yung job order nandyan na, halimbawa. So, ito yung moment mo na, huwag mo namang katakutan. Pag dumating to, i-embrace mo. Huwag mo sabihin na, ay baka matalo ko, ay baka hindi ko kaya, wag na lang, wag na lang. No, wag mong atrasan. The more na makita mo na tong blessing na to ay para sa'yo, yakapin mo. Take action and be bold. Make a bold move para tong blessing na to mapakinabangan mo sa buhay mo. Okay? Napakahalaga nito para sa'yo, Scorpio. Isa-isip mo to. In what you need to focus this time, meron po kayong the Nine of Swords. Naku, wag mo daw bigyang buhay yung mga negativity mo o yung iniisip mo na mali, iniisip mo na magaganap na failure. Naku, wag mong practicein yan, wag mong isabuhay yan, wag mong gawing habit, Scorpio, ang pag-iisip ng mali sa bawat hakbang mo. Lagi ka daw mag-positive thinking, no? Tiwala lang sa sarili. Gawin mo lang yung makakaya mo and then wag mo nang kontrolin pa yung mangyayari. Yan. Baka kasi kaya ka na problema, kinokontrol mo yung outcome, no? Sabi dito, pataasin mo daw yung spiritual power mo, no? Pananalig sa Diyos para kung ano man yung maganap, sabihin mo, God, kayo na pong bahala. Gagawin ko lang yung makakaya mo. Alam mo, malaking ano yun, factor yun. Pag sinasabi ko yun sa prayer ko, God, kayo na pong bahala, gagawin ko lang yung kaya ko, lumalakas loob ko. Lumalakas yung pananalig ko sa Kanya. So gawin mo rin yun. Kapag ngayon meron kang mga pinoproblema, mga bagay na hindi ka sure, mga bagay na alanganin o hindi ka pa sigurado, idasal mo lang and then manalig ka sa iyo mo, God, kayo na pong bahala. Gagawin ko lang po yung akin, tulungan mo ko. And everything will subside. Yung emotions, yung duda, yung takot, mawawala yan. At may kita mo na, ay, kaya ko pala talaga with the magician card. Kaya ko palang gawin. Kaya ko palang solusyonan. Hindi pala ako dapat nagpakatakot. Ganyan, okay? Clarify natin siya. Nine of Swords being clarified by. So Scorpio, taga saan po kayo? Kamusta ka ngayon? Maulan dito sa amin, sa inyo. Kamusta ang weather? Where are you ba? Saan ba kayo nanonood ng ating reading? Nine of Swords. The Knight of Swords. Yes, ngayon sabi dito kailangan talaga nating lumaban, no? Huwag ka mawalan ng energy at determinasyon para sumugod sa mga sagot sa mga problems mo, no? The more, alam mo yung sikat na phrase na huwag mong tatambayan ang problema. Parang ganun ka ngayon. Huwag mong tambayan ang problema. Kailangan talaga tayo ay laban, sugod, wag hihinto, dire-diretso, no? Para talagang makalagpas tayo dito. Kasi minsan, alam ko, masakit, normal naman yan, lahat naman ng tao may problema, di ba? Pero ikaw, ang problema kasi sa'yo this time, baka huminto ka kapag may dumating na problema. Sabi dito, with the Knight of Swords, mas lalong kailangan nating lumaban. Mas lalong kailangan nating kumayod at ibigay ang effort natin para tayo ay makalagpas na dyan. Okay? Very important, isa isip, isa puso mo. In the area of what you need, meron po kayong the Page of Wands. Sabi dito, maging adventurous ka naman. Okay? Mag-try ka naman ng bago. Especially here, sabi ko nga sa inyo, may darating na bagong opportunity na kailangan mong aksyonan. And ito yon, pinagsama yung dalawang cards, no? Page of Wands. There's this new opportunity. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa bagong wand. Inaaral niya, sabi niya, pwede ba sa akin to? Kakayanin ko ba tong hawakan? Mapapangalagaan ko ba to? Parang ganyan ka ngayon. So, kapag may darating sa yung opportunity o bagong bagay, subukan mo lang, itry mo lang, pag-aralan mo, maging adventurous ka, at maging go-getter ka naman this time. And you will see na baka pwede pala sa'yo to, baka swak sa'yo, no? So, doon mo yan mararamdaman. So, try lang, subok lang. Huwag mong limitahan ang mundo mo. Sabi ko nga sa inyo kanina dito, para kang nakatali, nakakulong, no? So, freedom. Freedom to choose, freedom to try, and freedom to get what you want. Okay? So, kaya mo yan. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot. Page of Wands, clarify natin. The Page of Wands being clarified by the Emperor card. Yes, Emperor card, be brave.
maging brave ka lang. Kapag 'di ba ang emperor, ang mga hari kapag may digmaan, susugod sila, lalaban sila, maghahanda sila sa giyera. Ganon ka din. Paghandaan mo, itry mo, tapangan mo ang sarili mo, have courage, and magkaroon ka din ng kalayaan na sumubok, wag mong hayaang ikulong ka ng iyong mga takot because this is something promising para sa'yo. So congrats ha, and a good luck. Nako, this is gonna be a good adventure for you. In the area of what's affecting your current energy, meron po kayong the Hanged Man. Sabi dito, tapos na ang stuck energy mo. Tapos na ang delay. Kung patagal ka naghintay dito at parang nawalan ka na ng pag-asa, akala mo hindi ka na uusad, akala mo wala nang mangyayari, pero dahil nga may dumating na bagong biyaya, bagong pagkakataon or good news, kung ano man yan, ito yung magpapaliwanag sa isip mo na, siguro hinanda lang talaga ako ni God. Sabi, siguro pinotektahan niya ako for a very long time kaya ngayon lang niya binigay. So, mawawala na sa iyo yung mga takot, duda at liliwanag na ang isip mo sa mga katotohanan. So, panahon to Scorpio para ihanda ang sarili, pagplanuhan, huwag ka daw drastic ang iyong kilos. Make sure na dahan-dahan lang, relax lang, at saka buhisiin mo ng paunti-unti. Pero, huwag mo aalisin sa isip mo na umaksyon, no? And then, action samahan mo ng konkretong plano para walang delay, walang aberya, walang hinto. Okay? Napakaganda niyan for you. The Hanged Man. I-clarify natin to. You have the Three of Cups. Wow! Celebration, celebration with friends and family. So talagang ibubunyi mo to. Ipagsisigawan mo na parang yes, dumating din, yes, sa tapos din, yes, naging okay din. Parang walang pagsidlan yung saya sa'yo kasi naging okay na rin ang lahat. Akala mo wala na, akala mo tapos na, akala mo wala ka ng pag-asa, pero heto, binibigyan ka ng chance ni God na mag-move forward at abutin talaga yung para sa'yo. So ngayon, isurrender mo na yung mga hayahayha, isurrender mo na yung mga tambay-tambay or pagiging kampante. Panahon to para kumilos, mag-isip ng mga paraan. Yes, you need to celebrate. Sige, celebrate mo yan. Mag-enjoy kayo. Pero kailangan talaga after celebration, kikilos ka ha para tong bagong blessing ay magkaroon ng patutunguhan sa life mo. Okay? Napakaganda niyan. In your near future, meron po kayong the Five of Cups. Si Five of Cups, sinasabi na yung spirit guides. Asahan mo after reading this video or watching 5 days, 5 weeks, or 5 months, magiging kontento ka na at marirealize mo na, buti pala binatawan ko na yun. Buti pala tinanggap ko na lang na nawala na yung past. Kasi niyayakap mo na ngayon yung mga bagay na talagang para sa'yo. So, nakikita ko talaga dito, destined ito. Nakatadhana to for you. Kaya matagal ka ng stuck, kaya matagal mong inasahan tong bagay na to, kasi hinahanda ka ni God para sa opportunity na to. No? This is something na talagang divinely for you. Kaya, sabi dito, Scorpio, wag mo nang balik-balikan pa yung past. Wala ka nang mapapala doon. At saka wala ka nang maihita doon. Okay? Ngayon, embrace the new opportunity. And continue working. Laban, sugod. You can do it. You are the magician. You have the magic. And you can make impossible to possible. Okay? Kaya ngayon, good luck po sa mga pagbabago sa life mo, sa mga bago mong yayakapin, sa mga bago mong kukunin. Kayang-kaya mo yan. Relax ka lang. Okay? The Five of Cups being clarified by you have the Five of Swords. Wow, 5-5 is really about change. Pagbabago sa buhay mo, pagbabago sa mga nangyayari, nagaganap, okay ka na. Meron ako nakita po para sa inyo. Nanggaling ka ba sa isang away, problema, sigalot, or drama? Maaring sa bahay, sa office, sa trabaho, sa mga friends mo, no? Ngayon parang nakita ko na mag-move on ka na dyan. And ready ka nang puntahan yung mga bagong bagay. And ayaw mo nang makipag-engage sa mga away o gulo, sigalot. Sabi mo, naku, hindi worth it yan. Bakit ko ba sinasayang ang buhay ko sa mga away na to, sa mga problema na to? Kailangan mas isipin ko yung magpapaningning ng buhay ko
at magiging promising for myself, no? Sabi dito, may mga bagay na hindi ka patol-patol at may mga bagay na hindi mo na lang dapat i-big deal para totally makapag-move on ka at malinis yung transition mo from one area to the other, one life to the other. Okay? Congrats po. Change is coming. 5-5. It's yours. I-claim mo to. Change in my life is coming. Settled, planchado na ang lahat. Okay? In your challenge, meron po kayong wounded healer. The wound is the place where light enters you. Empathy, healing, and purpose. Sabi dito, sugatan ka din, kaya mas kilala mo kung sino yung mga taong sugatan din. So parang mas makakaunawa ka sa ibang tao kasi marami ka ring pinagdaanan, marami ka ring naranasan sa buhay. Kaya kayo po yung tinatawag na yung spirit guides na sa paghilom mo sa mga sugat mo, dapat maunawaan mo rin na bawat tao sa buhay mo may mga sugat din na pinapahilom. So, mas maging pasensyoso ka, maging maunawain ka, isipin mo na lang kung meron akong dinanas, meron din sila. At baka yung sugat ko ay kasing lalim din ang sugat nila. So, be kind, be gentle, maging ano ka din maging lunas ka din sa iba. Okay? You also have embraced the void. Yung mga bagay na akala mo hindi mo kaya, eh makakaya mo pala. Example, dati takot na takot kang magkaroon ng speech sa harap ng maraming tao. Kunyari sa opisina ninyo, meron kayong um, Christmas party at kailangan mong mag-doxology or mag-pray sa unahan, kinakabahan ka. Pero nung ginawa mo, ay, kaya ko pala, ay, madali lang pala to. So, you will discover the talent and skills na meron ka na dati hindi mo akalaing kaya mo pala. So, time for discovery and time to embrace the abilities na meron ka. Okay? In your challenge, meron po kayong the 9 of Cups. Nakapag-wish ka na ba kanina? Ituloy mo nga ngayon kasi sabi dito, dapat daw align ka Scorpio pagdating sa iyong mga wish. Ano ibig sabihin nun? Dapat daw, halimbawa, balak mo maging singer. Ginamit ko na to, I don't know kung narinig mo na. Balak mo maging singer. So, sa tuwing may audition ba sa mall o sa lugar ninyo o ma-attend ka ba? Nag-audition ka ba? Ina-align mo ba ang sarili mo para matupad yung wish mo na yon? Kung hindi, ay nako, paano to matutupad kung hindi mo ina-align ang sarili mo sa mga wish na yan? Halimbawa din, pangarap mong ma-promote or tumaas ang sweldo mo. May ginagawa ka bang hakbang para malaman kung qualified ka na ba? Ina-align mo ba yung mga effort mo para ma-reach ito? So yan ang mga dapat mong isipin this week, Scorpio. Am I doing my best effort para ma-reach ko yung aking mga goals and wishes? Okay, tulad ko, tinan mo, ang dati wish ko lang sana tayo ako ng successful YouTube channel. Ito, araw-araw talagang kumakayod ako. Kahit galing akong trabaho everyday, pag uwi ko, mag-vlog ako for you to give you your weekly reading. So, everyday nag-e-effort ako. Tingnan mo naman, magkakasama tayo today, di ba? At talagang ine-enjoy natin every week, every day yung ating mga reading. So, na-reach ko yung goal ko. So, i-reflect mo yan sa buhay mo today, Scorpio. Ano yung ginagawa mo palapit sa yung mga wish? Okay? I-clarify natin yan. The 9 of Cups being clarified by... Oops. Yan. Dalawa, kunin natin. The Hermit card and the Lover's card. Yeah, it's all about your choices, no? Kailangan mong piliin yung mga tamang hakbang para mapalapit ka sa yung goal. Kailangan mo rin daw tanungin ang sarili mo with the Hermit card, eto ba talaga ang gusto mo? Kasi mahirap na mag-wish, no? Sometimes wish tayo ng wish pero in reality, hindi naman talaga pala yun ang gusto mo, di ba? So, kailangan talaga ask yourself, alamin mo muna sa puso mo kung eto ba talaga yung tutupad sa pangarap mo, eto ba yung bubuo sa'yo, eto ba talaga ang gusto mo, para kapag pinili mo siya at pinanindigan mo, kayang-kaya mo siyang panghawakan for a very long time. Parang ganyan, okay? So, evaluate muna tayo ngayon, Scorpio. Ito bang wish ko na to ay talagang gusto ko? At kailangan ko to kasing panindigan at ibigay yung buong commitment ko dyan. Okay? Napakahalaga niyan. In your fortune, meron po kayong Gates of Triumph, Success expands in your life. Wow, i-claim mo to. Meron daw magbubukas sa pinto para sa'yo, para sa iyong tagumpay. So, panimula talaga to. Itong Ace of Pentacles, para tong susi eh. Pag nakuha mo to, magbubukas na yung malaki pang pintuan para sa'yo. So, congrats po.
Another message, infinite abundance. Wow, abundance is pouring into your life. Congrats, i-claim mo rin to. Talagang yayabong, dadami ang kasaganahan para sa'yo. Congrats po. In your fortune, meron po kayong the Six of Swords. Si Six of Swords, sinasabi na yung spirit guides na this time around, magkakaroon ka na ng transition. Makakawala ka na sa isang bagay na mahirap, no? Talagang freedom ito at saka sa mga pain mo at problems. So, congrats, napakaswerte mo this week kasi pa-move on ka na sa mga bigat at hirap na dinadanas mo today. Kaya kung ngayon ay meron kang pinagdadaanan, makakaasa ka this week na palagpas ka na dyan, makakalarga ka na, makakasulong ka na, at patungo ka na sa katiwasayan, katahimikan, kaayusan ng buhay mo. Kung ngayon medyo aalog-alog ang buhay, no? Huwag ka mag-alala this week, papunta ka na dun sa disente lang, tahimik lang, maayos na. Okay? Congrats po. Nakita ko rin dito kung meron ka mga away, sigalot, problema, nako, maka-move ka dyan at hindi ka na mag-dwell pa sa kanila. And you're choosing your peace of mind, choosing your peaceful life. Okay? The Six of Swords being clarified by the Queen of Wands. Yes, nakita ko rito yung confidence mo to walk away from something. Kung ito man po yung mga away, problema, mga pangit na sitwasyon, mga toxic na lugar, o mga feeling mo you don't belong there, you have now the courage, the confidence, and the self-esteem para lumayo at mag-walk out at piliin ang sarili mo. Napakaganda nito, no? Parang wala ka nang pakialam sa sasabihin pa ng ibang tao. Kasi sabi mo, I'm okay na eh. Hindi ko na kailangan ng approval nyo eh. Hindi ko na kailangan ng opinion nila eh. Parang yung judgment nila, okay lang, i-judge nyo ako, pero at least ako masaya ako sa buhay ko. At pupuntahan ko yung gusto ko. Parang ganyan. So, everything now is smooth sailing, no? Maganda na ang andar, maganda na ang lapag. At dito mag-uugat yung talagang full confidence mo. And everything now is positive and good life for you. So congrats Scorpio, i-claim mo to. Everything is smooth sailing. You're happy and confident. Congrats po. In your divine messages, balance spirituality with practicality. Ano yung Tagalog nito? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Very good. So, kung ano yung ginagawa mo dito, sabi ko nga sa inyo, ipagpasa Diyos mo. Gawin mo lang yung makakaya mo. Let God do the rest, okay? Another message, expect powerful change. Talaga namang may pagbabagong magaganap para sa'yo. Eto na yon. Kung dati lugmok, stuck, naku, hindi ka na stuck. Changes are coming. Congrats po. Especially here, with the moon card in your divine messages, akala mo talo ka na. Akala mo wala nang mangyayari kasi sobrang labo, di ba? Very, very unclear and unsure, no? Pero dito, with the moon card, sinasabihan ka Scorpio na yung spirit guides, makakalagpas ka sa journey na ito. Magkaroon ka lang ng pananalig, faith kay God, faith sa sarili mo, faith sa journey mo, malalagpasan mo ito. Saka temporary lang daw to. So, sisibol din ang araw. And sabi dito, kailangan talaga pagganahin mo yung instinct mo. Pag alam mong itong daan na to ay para sa'yo, idiretso mo, itulay mo. Because that will lead you to really good things in life. Okay? Lahat naman ng success story, maganda ang kwentong pinaghirapan, 'di ba? So, daanan mo lang, 'wag mong pahirapan ang sarili mo, but at the same time, kailangan talaga nating nag-exert ng effort, okay? The moon cards being clarified by you have the sun card, yes. Kung dumating ka man daw sa kadiliman ng buhay mo or magulo or mahirap, makakaasa ka, babangon ka din. Sisibol din ang araw and you will see the happiness, freedom, no, at kagalakan sa buhay. Kaya sabi ko nga sa inyo, temporary lang yan. Yung problema mo ngayon, temporary lang yan. Sisibol din ang araw at makikita mo na, ay salamat God, nakalagpas din ako doon. So congrats po, i-claim mo to para sa'yo. Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have July. Scorpio, meron ba kayong special occasion sa July? Halimbawa, birthday ni kapatid, anniversary, o kaya founding anniversary ng isang negosyo, no? Kung meron po, ibig sabihin, this reading is for you. Pero kung wala naman po, ibig sabihin, meron po kayong milestone sa July. Okay? You also have tortoise, slowly but surely getting ahead. Dahan-dahan lang daw, huwag daw magmamadali, no? Siguraduhin mo na bawat hakbang mo ay tama at pinag-aralan.
Okay? You also have Tiger, doing something risky, taking a chance. Yes, ito yun. You're gonna take a chance in your life. Lumaban ka, make a bold move, make a bold decision para talaga makawala ka na sa stuck energy na yan. You also have Vine, seek out information that will help you. Yes, mas maraming informasyon, mas maraming knowledge, mas kailangan mo yan, makatulong yan sa'yo para magawa mo ng tama yung plano mo. Example, ikaw ay nag-apply sa isang trabaho, kailangan mag-research ka para pagdating mo sa interview, tama mga sagot mo. Parang ganyan, okay? Ang iyong outcome for December 15 to 21, the Knight of Cups. Beautiful, beautiful. Ngayon, nakita ko talaga na kaya mo nang i-offer ang sarili mo kasi buo ka na. Nakawala ka na dun sa self-limiting thoughts mo. Nakawala ka na dun sa panliliit mo sa sarili mo. Ngayon, parang napakalakas mo na. Kaya mo na, maaabot mo na, ready ka na. At kung may dumating man na bagong offer o pagkakataon para sa'yo, kayang-kaya mo ibigay ang sarili mo. Kasi malaya ka na ibigay ang lahat. Wala ka ng inhibitions, wala ka ng takot, wala ka ng alinlangan. And you're on your own best element. So congrats po. So kapag may dumating na bagay, Scorpio ha, na magandang maganda, i-offer mo ang sarili mo. Ibigay mo yung serbisyo mo. Ipakita mo sa kanila kung ano yung kaya mo because you are the magician. You can make anything possible. So don't doubt yourself and also maging receptive ka. Tanggapin mo lang. Relax ka lang. And you will see kung ano yung mga bagay na para sa'yo. Okay? The Knight of Cups, clarify natin. You have the Eight of Cups. Yes, you're walking away from something na talaga namang alam mong hindi para sa'yo. And then, doon ka susugod sa mga bagay na alam mong magbibigay sa'yo ng magandang kapalit. You're now actually offering yourself sa mga bagay na kapaki-pakinabang. And then, talaga marirealize mo kung ano yung mga bagay na, ay, hindi na ako masaya dyan. Ay, parang yung puso ko wala ng amor dito. Ay, parang dati masaya naman ako dyan pero parang ngayon hindi na. So, those realization ang bubuo sa'yo na parang, okay, saan ko ilalaan ng sarili ko? Saan ako magbibigay ng maraming effort, oras, money, affection, no? So, ngayon kapaki-pakinabang na siya at may saysay na. So, alamin mo daw ngayon, Scorpio, kung ano yung mga bagay na dapat mo nang layuan at doon ka mag-focus sa mga bagong bagay na may saysay sa buhay mo. Okay? Congrats, Scorpio. Napaka enlightening and also napaka malinaw na direksyon sa buhay mo itong reading na ito. So congrats po. Ito po ang inyong December 15 to 21 Spirit Guide Holy Spirit. Thank you po for giving clarity and messages para sa mga mahal kong Scorpio. So comment lang po kayo sa baba ha kung naka-resonate po kayo. Babasahin ko po yan. Thank you again for watching hanggang dulo, mga mahal kong Scorpio. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.